Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is may video tayo kung patungkol sa 1.5 piso wifi natin guys. Dito sa previous video guys is maraming nagko-comment dito na may mga problema sa kanilang pagbabind, which is yung naglo-loading lang at saka yung coin slot not available. So ito yung mga minor trouble lang guys. Itong mga trouble na to sa ating piso wifi is minor lang to. So may hindi lang or may nakakalimutan lang tayo or nakakaligtaan na step. So dito kasi dapat sa pagbibuild natin ng piso wifi is dapat is nakafocus tayo sa video. Kung pwede lang guys is wag nating i-skip yung video kasi doon tayo nagkakamali. So akala natin is okay na yung ating video or yung ating binild, yun pala is may kulang pala yung ating setup. So hanapin ko lang guys yung ating videos na yun. So ito siya guys, yung 1.5 configuration. So dito. So ito guys is maraming nagko-comment dito kung di daw gumagana or gumagana. Bali ang ginawa ko dito guys is ni-review ko yung video kasi baka ako yung nagkulang dito. So nung tinignan ko yung video guys is hindi naman nagkulang yung tutorial ko guys. So okay na okay yung tutorial ko. So bakit hindi pa rin nila nakukuha yung ganitong video? So dito guys is ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-resolve or i-resolve itong problema na to guys. So napakadali lang ito guys. So kung mapapansin nyo dito guys, may build ako dito, itong piso wifi na 1.5. So connect lang tayo guys. Yan, then punta tayo dito sa kanyang portal. So yan, so ito yung portal. So dito guys is may trouble na ito guys. So kung mapapansin nyo dito is wala siyang promo rates. So ibig sabihin pag walang promo rates, hindi siya nakabind or hindi gumagana yung ating Node MCU. Kung nakabind man is hindi gumagana yung ating Node MCU. So ang problema nito guys is hindi coin slot not available, which is yung Node MCU yung problema dito. Pag ganitong senaryo, yung problema ng piso wifi nyo, yung hindi nakikita yung promo rates at hindi ka nakakapag-insert coin. So ganito lang siya, loading. So ibig sabihin ang problema nito guys is hindi nakabind yung inyong Node MCU or nasira yung Node MCU nyo guys. Yun lang yung common problem nito. Kung hindi man nasira guys is naka power off siya, kaya ganyan. So ito kasi yung Node MCU ko is tinanggal ko guys. Kung mapapansin nyo dito sa ating Winbox, so puntahan ko yung Winbox natin guys. Yan, so ito siya. Yan, kung mapapansin nyo dito sa ating Winbox, so since naka-turn off yung ating Node MCU, ang status niya guys is waiting. So ibig sabihin nakabind siya, nakabind siya, at ang problema lang is itong loading. So pag ganito yung scenario nyo guys, sir nakabind naman ako, bakit loading lang yung aking piso wifi? Ganito, hindi nakakapag-insert ko, yung loading lang. Ibig sabihin sira yung Node MCU mo or naka power off yung Node MCU mo. So dito sa scenario ko guys is pinower off ko yung Node MCU ko, kaya ganito siya, hindi siya naglo-load, ganyan lang siya, di ba? So yan yung common problem dito guys. So dapat napaka basic lang ito guys, dapat intindihin natin guys yung ganito. So ang second na problema guys
is yung coin slot not available. So yan, pinower on ko yung ating Node MCU guys. So kung mapapansin nyo, di ba? Naka-power on is, ang bound niya is, ang status niya is naka-bound na. Since na naka-power on. Yan. So dito guys, lalabas na yung promo rates dito. Kung naka-bound na siya, since na naka-bind ka na. Yan, di ba? Lumalabas yung promo rates. Yan. So ibig sabihin, goods yung Node MCU mo gumagana kung naka-bind, lalabas yung promo rate. So ang problema na naman dito guys is yung coin slot not available. Hindi ka na naman makakapag-insert coin. So sa scenario na to guys is hindi rin ako, kahit lumalabas itong promo rates, is hindi rin ako makakapag-insert coin since na may mali sa ating config or sa ating admin console. So kung mapapansin niyo dito guys, di ba? Loading lang yung ating insert coin. So pag loading yan, tapos ang sasabihin is coin slot not available. So iba na naman yung trouble na gagawin natin or hahanapin natin. So yan, kung mapapansin niyo, coin slot not available at this moment. So pag ganito yung problema guys, punta lang kayo sa admin console. So walang problema sa ating pag-bind. So ang problema is sa admin console. So puntahan ko lang. So ang IP nito guys is 10.0.0.242/admin. Yan, then nilagin ko lang guys. Yan. So yan guys. So okay naman, goods. Nakaka-login tayo. So bakit coin slot not available? So punta lang kayo dito sa system configuration. So yan, wait lang natin yan guys, na lalabas yung mga yan. Diba? Nakabind tayo, which is ito, yung piece of wifi. So dyan natin nakabind yung ating SSID. So dito guys, mapapansin nyo dito, may mali dito sa ating MikroTik IP. So dito nyo hahanapin yung mali. So dito sa dashboard natin guys, tignan natin kung naka-offline siya or naka-online. Yan, wait natin yan guys ha. So ito guys is mga minor problem lang ito sa OnePi. Napakasimpleng i-resolve ito basta alam mo lang yung trouble niya guys. So yan, di ba? Offline yung status. So since na offline yung status, ibig sabihin may mali sa ating system configuration, which is ito, yung MikroTik IP natin. So ano bang MikroTik IP? So since na 10.0.0.242 yung ating IP sa ating Node MCU, so ibig sabihin ang gateway nito guys is 10.0.0.1. Yan, di ba? Ganyan dapat ang gateway, kasi itong MikroTik IP gateway yung hinahanap niya. For example, isang IP mo is 10.0.0.2 tapos 254, ganyan. Ibig sabihin, ang ilalagay mo dito sa Node MCU, halimbawa yan yung binigay ni MikroTik, ibig sabihin, ilalagay mo dito guys, since na 254 ito, ang mangyayari guys is 2.1, ganyan, which is ito yung gateway na hinahanap. So yan yung problema. So pag pinalitan natin to guys, ganyan, 0, ibababa lang natin yung MikroTik username at password. So saan ba yan makikita guys? So dito yan makikita sa system, then users. Yan, ito siya guys, kasi ang username ko dito guys is admin. So dito dapat, dito guys is admin ang ilalagay natin sa username, since na yan yung users natin. Then ang password ko dito guys, dito sa password is 1. So kung mapapansin nyo dito guys, 1 yung password ko dito. So malalaman nyo yan, ipapakita ko sa inyo guys para makita nyo na yun yung sinasabi ko. Disconnect ko lang. So yan, kung mapapansin nyo dito guys, di ba, 1 at saka
admin. So yan yung ilalagay natin. Kung bawa admin ang login, then ang password natin is yun din yung ilalagay natin dito. Same. So admin ng username, password dito is ito yung lalagay nyo. Di ba? Yan. So connect natin ulit. Yan. Dito na tayo. So saan na ba tayo? So dapat magkapareho to lahat. So sana naintindihan. So since na okay na yan, isi-save ko nga. Yan. Save. Then okay. Then click nyo lang itong dashboard guys. Then magla-login tayo ulit ito. Since na magre-reset yung or magre-reboot yung ating Node MCU. Yan. So wait lang natin. Yan. Then login ko lang ulit. Admin. Yan. So dito guys sa dashboard, ibabaan nyo lang guys. Yan. Diba? Kanina is offline yung ating status ng Microtech. Yan. So ngayon online na siya, di ba? Online na yung status ng ating Microtech. Ngayon guys, i-try nga natin mag-insert coin. So promo rates, yan. So i-reload muna natin guys. Promo rates, yan, okay siya. So sa insert coin, kung mapapansin nyo, gumana siya. Since na naka-online na yung ating Microtech. Ngayon guys, ang scenario naman, sir, bakit yung sa Microtech status ko is online siya, pero dito sa sa aking portal sir is hindi ako nakakapag-insert coin. So pag ganun guys, online yun dito, yung status natin okay na lahat dito. Yan, online yung status, internet status is online. So ibig sabihin wala na dito yung problema ng inyong wifi. So saan bang problema? So ang problema guys is dito sa portal. So hanapin ko lang yung portal. Yan. So ito yung portal natin guys. So dito guys, hanapin nyo lang yung assets, then js config.js. Yan. So edit nyo lang into notepad, then ibabaan nyo lang guys. Yan. Hanapin nyo itong var vendor IP address. Yan. So kung mapapansin nyo dito guys, ang IP na nilagay ko is 10.0.0.242. So bakit yan yung nilagay ko? Kasi yan yung IP ng ating Node MCU. So paano ba malalaman yung ating IP ng Node MCU? So punta lang kayo dito. Since na siyempre nakabind na kayo, punta lang kayo dito sa hotspot, dito sa IP binding. So ito na siya guys. Ito yung address. Yan din yung address na pinapasukan natin guys. Pag pinapasukan natin yung admin console. Yan. Diba? Halimbawa, kung nakalimutan nyo yan, for example is, eto papalitan ko ito ng 24. Tatanggalin natin yung 2. Ganyan, save natin. Then, copy ko lang ito guys. Tapos, delete natin yung files. Yan. Then, paste ko lang ito guys. Wait natin. Yan. Okay na. Then, punta tayo dito sa portal. Yan. So, ngayon check natin yung promo rates since na mali na yung nilagay nating IP. So, promo rates tayo. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, pag ganito yung problema, hindi kayo maka-promo rates, maaaring hindi nakabind or maaaring mali yung portal IP address natin. Kaya hindi lumalabas. Kasi online naman siya dito. Diba? Sir, online naman ang status ng Microtech. Ganyan. So, bakit hindi lumalabas yung promo rates? Pati hindi ako nakakapag-insert coin. Ganyan. Loading lang siya. So, yan. Coin slot not available as this moment. Yan yung mga trouble niya guys. So, ibig sabihin, pag online na dito, yung status, ibig sabihin, yung portal yung may problema. So, pag ganun yung problema nyo guys, portal, yung may problema, is, siyempre, papalitan nyo yung config.js. Yan. So, papalitan natin. Hanapin nyo lang yung dito. Sa baba yung var IP address
Vendo IP address. So, palitan ko ng 2. Yan. Then, save. Then, copy nga natin ulit. Copy. Then, dito is remove natin. Then, paste na naman natin dito. Yan. Yan. Goods na siya, guys. So, reload natin. Dapat lalabas na yung promo rates, diba? Then, insert coin. Yan. Diba, guys? Okay na okay. Yan. Online na yung ating Microtech. So, ganun lang yung scenario, guys. So, about dito, guys. Dito, sa may Microtech IP. Pwede kayong mag-add dito ng users. For example is, ayaw nyo itong gamitin, yung Microtech users natin. So, punta lang kayo dito sa my system, sa Winbox users. Add lang kayo dito, guys. For example is, Piso Wi-Fi. Yan. Diba? Piso Wi-Fi. Then, dito, guys, is i-full lang natin. Then, password natin is 1. For example, guys, 1. Kung ayaw nyo itong admin access na dito. Ayan. Diba? Piso Wi-Fi. Then, password natin is 1. So, dito, pwede nyong palitan, guys. For example, ito, guys. Dito natin ilalagay para sa ating Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Wi-Fi. Then, dito sa password is 1. Then, confirm password is 1 pa rin. Then, save natin. Save. Yan. So, wait natin. I-click lang natin itong dashboard. Yan. Pag nagawa nyo yung guys is mag-work pa rin yung inyong Vendo, guys. Since na tama naman yung nilagay natin. So, mapapasin nyo, last login is ito yung oras pati date. Yan. So, admin. Then, admin. Yan. Diba? Okay. So, kung ibababa natin, guys, is online pa rin siya. Kasi nag-add lang tayo ng users. So, pag mali yung username at password mo dito sa may system configuration, ganun yung mangyayari. So, yan. So, marami akong natulungan about dito. So, dito sila nagkakamali. Tama naman yung Piso Wi-Fi dito or yung username at password nila. Dito lang sila nagkakamali. Hindi nila ang nangyayari is ganyan lang. 10.0.10.1 ang IP nila. Kaya nagkakaproblema sila. Offline pa rin yung Vendo nila. Minsan naman is dito sa portal, guys. Yan. Hindi nila na-edit yung config.js dito. Config.js. Hindi nila na-edit yung IP ng NodeMCU. Kaya coin slot not available yung lumalabas. Then, ang isa pang problema nila is akala nila naka-power on yung NodeMCU. So, pagka kita ko sa IP, DHCP server, at dito is naka-waiting pala yung status. Naka-waiting. So, ibig sabihin, naka-power off yung NodeMCU. Kaya, hindi ka makakapag-insert coin at hindi mo mapapasok yung admin console. Since na naka-power off si NodeMCU. So, ganun lang yung mga trouble na ganito. So, minor trouble lang yung ganitong problema, guys. So, tingin ko, guys, hanggang dito na lang ang ating video. So, sana nakatulong ito sa inyo, guys. At, yun nga. Maraming salamat, guys. At, peace.